1. Proverbs chapter 22, verse 1. Proverbs chapter 22. Proverbs chapter 22, verse 1. Proverbs chapter 22. Ayan, pag nakita na po ay sabay-sabay nating basahin. Proverbs 22, verse 1. Ready, read. A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos, maraming salamat po sa inyong pahintulot na muli po kaming nagsama-sama dito po sa iyong bahay panambahan para kami manalangin. May mga bagay po na hindi namin kontrolado. Kaya Panginoon, kami ay umaasa, dumidepende, nagtitiwala na Ikaw, makapangyarihang Diyos, ay amin pong malalapitan anytime. At Ikaw lamang ang makakapagbigay sa amin ng karunungan kung paano naming mapapagtagumpayan ang mga iba't ibang pagsubok sa amin pong paligid, sa amin pong buhay. At sa oras na ito, sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita, itago niyo po ako, hindi ako ang makita. At ang hamon po palagi sa amin, every time na may pangangaral ng iyong mga salita, ay hindi lang po kami maging tagapakinig, kundi maging tagapagtupad kami nito. Kaya ito, Lord, ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Kung lalagyan po natin ng pamagat, ang aking pong ibabahagi ngayong gabi ay a good name. At yun din po nakita natin doon sa talata, a good name. Ang theme po natin for this month of October, ay tungkol po sa integrity and dignity. No? So, huwag kayong mag-alala, magbabago na po yan sa sunod. Medyo na-delay lang ng konti. So, alam niyo po, mahalaga ang pangalan ng isang tao. In fact, kung titignan nga po natin yung mga susunod na slide, pag nakita po natin kagaya po niya, pag nakita niyo yung picture na yan, merong kagad pumapasok sa inyong isip. No? Maaring, sino pong tao sa mundo, pag nakita yung mukha na yan, Michael Jordan yan. Ang unang papasok, hindi pagkain, no? Hindi swimming. Ang papasok sa utak mo, basketball. Bagamat si Jordan ay golf, pero hindi naalala ng tao yon. Ang naalala sa kanya hanggang ngayon ay ang basketball. Next naman po, yan, siguro karamihan sa atin ay kilala po yan. In fact, kahit nga yung anak ko, si Ish, kilala yan eh. Minsan may mga nakikita siya na lumalabas pa rin yung image ng taong yan. And of course, pag nakita natin yan, hindi pumapasok sa isip natin yung love story. Hindi po. Bruce Lee yan. No? Martial arts, bakbakan. So yan ang pumapasok sa isip natin pag nakita po natin siya. Next, another picture. Ito po, no? Si Christopher Reeve. Alam nyo, marami ng mga naging Superman na aktor. Pero alam nyo, kahit titignan sa survey, may mga tinitingnan kasi akong survey, may mga iba't ibang actors ng Superman. Pero majority pa rin ng mga tao, si Christopher Reeve pa rin yung number one, bagamat may mga aktor na po ngayon na gumaganap ng Superman sa mga bagong generation. Pero kaya nga parang natagalan bago mapalitan si Christopher Reeve kasi parang siya yung naging standard ng pagiging Superman. Kasi nga parang siya yung talagang nag-fit doon sa pinapakilalang superhero. Pasensya na, medyo malalalim po itong example ko. No? Kaya ano na lang po, pagbigyan nyo na lang ako. And of course, next slide. Sa atin naman po, pag nakitang Manny Pacquiao, alam na po natin ang nasa isip po natin. In fact, kahit nga po tayo mga Pilipino, minsan pag may nakakita sa ating foreigner, ang tawag sa atin, hindi na Pinoy, Pacquiao, ganun siya, sasabihin ng mga foreigner, Pacquiao, boxing. So yung atin pong, kumbaga yung atin pong dating senador Manny Pacquiao ay talagang nakilala po siya sa kanyang pagiging isang magaling na boksingero. So, tayo naman kaya, next slide, kung tayo naman kaya ang haharap yung picture dyan, saan kaya tayo kilala? No? Pag humarap yung ating larawan, ano yan, kilalang, nangungutang yan, di nagbabayad. Doon ba tayo nakilala? O kaya naman, pag tinignan, yan yung contractor, patay tayo dyan, yan yung di ba? Kaya nga ako medyo, dati pag narinig yung apelyido ko, medyo natutuwa ako, Bilyar, pero ngayon parang nahihiya na ako eh. Yung apelyido ko, lalo ngayon, mukhang sangkot yata yung apelyido ko. Sabi ko, patay, sira yung apelyido namin nito. Ang ganda-ganda pa naman. Dati proud ako kasi sabi ko, may Bilyar na sikat bilyonaryo pa, pero ngayon medyo ibang usapan na. Kaya ganun po nakakalungkot. Na minsan may mga tao na pag tinignan yung pangalan, tinignan yung itsura, negative ang naiisip ng tao. At blessing din po naman kung tinignan ka, ay naku yan, mabait talaga yan. Yan, ako matulungin yan.
Naku yan, talagang kitang-kita dyan sa taong yan ang pagiging isang tunay na Kristiyano. At alam niyo mga kapatid, in the sight of God, sinasabi po ng Word of God na mas mabuti pa ang mabuting pangalan. In fact, doon sa talatang binasa natin kanina, a good name is rather to be chosen than great riches. Aanuhin mo yung pagiging bilyonaryo. Aanuhin mo yung pagiging isang mayaman. Aanuhin mo yung kilalang-kilala ka sa buong mundo, pero sira naman yung pangalan mo. Kaya nga, di ba, may mga social media personality na pag lumalabas yung itsura nila sa social media, makikita mo yung negative comment ng mga tao. Doon pa lang makikita nyo na kung negative ang tingin sa kanya. Di ba, kagaya ng mga sangkot ngayon sa flood control corruption na ito o yung mga ghost projects na ito. Bagamat, masasabi natin sa korte ng tao, hindi pa naman sila napapatunayan talaga. Pero actually, sa mata ng tao, nahusgahan na po itong mga taong ito eh. Kaya nga pag lumabas yung picture, limbawa, itong senador na ito, itong kilalang personality na ito, pangit na po kagad yung lumalabas na komento. Kaya hindi magpasalamat po tayo, hindi man tayo mayaman, hindi man tayo kagaya nila ng mga bilyonaryo at nakakalula yung mga perang pinag-uusapan. Ang mahalaga po, maayos ang ating pamumuhay, maayos ang ating patotoo at ginagawa po natin ang kalooban ng Panginoon. Makikita natin sa Ecclesiastes chapter 7 verse 1, ganun din po, parehas din yung thought na sinasabi nung talata, a good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. Alam nyo, sinasabi ng talata no, na ang magandang pangalan, mas mabuti pa ito kung ikukumpara mo dun sa mga mamahaling ointment, lalo ginagamit nila nung unang panahon, na kasi nga talagang maraming mga mamahaling ointment at very precious ito nung kanilang kapanahunan. Pero pag ikukumpara mo to no, sa ating panahon, ay kumbaga, pwede mo siyang ikumpara dun sa mga mamahaling bilihin na mas maganda pa din ang magandang pangalan. Mas mabuti pa rin na meron kang magandang pangalan. At sabi pa nga rito, and the day of death than the day of one's birth. Alam nyo, okay po na tayo ay sinilang sa mundong ito. Pero ang pinakasukatan kasi, yung magiging sasabihin sa'yo nung kamatayan mo na. O kung namatay ka, ano masasabi sa'yo ng tao? Kasi pag oras na pinanganak, kapag nakita yung itsura mo, uy, ang cute-cute ng baby. Siyempre, yun naman ang usually na comment. Pero ang maganda na, ano yung masasabi ng tao sa atin pag tayo ay kinuha na ng Panginoon, anong masasabi sa atin? No? Kasi doon makikita yan eh. Kaya nga, sa tinatawag na mga eulogy, talagang isang makikita mo, doon yung, uy, ganito pala siya, no? Meron pala siyang natulungan na ganito, meron pala siya nagawang ganito. Kaya nga, meron ako nadaluhan, isang beses lang po ito, isang beses lang ito na meron ako nadaluhan na funeral. Alam nyo, pinagsalita ko, kasi ako yung nag-preach, pinagsalita ko yung isa sa mga kapatid nung nakaburol. Alam mo, ganito sabi nung kanyang kapatid, nahirapan ako magsalita, wala kasi ako makitang mabuti rito eh. Pero nahirapan siya kasi di ba, usually minsan, di ba, kahit sabi nating minsan, kahit ka-plastikan na lang, pero first time ko nakarinig ng ganun, na kapatid niya mismo sinabi niya, wala ako makitang maganda eh. Nakakalungkot yung ganung eksena. Na kapatid mo mismo ang nagsalita doon at wala siya nakitang maganda. Yun ang masakit na dulo po ng isang tao. Kaya nga, mas mabuti pa, mas maigi pa na tayo po ay merong mabuting pangalan kaysa yumamang ka, sumikat ka, sirang-sira ka naman. Una sa harapan ng Diyos at sa harapan ng iyong kapwa. Kaya nga number 1, itong good name na ito, we have to gain it. Parang kagaya siya ng isang treasure. Di ba, gaya nga nung sa talatang binasa natin kanina in the book of Proverbs, na ang sabi doon, and a loving favor rather than silver and gold. At sabi diyan, a good name is rather to be chosen than great riches. So ang isang magandang pangalan, ang isang mabuting pangalan, para siyang isang kayamanan, kailangan hanapin mo siya, kailangan paghirapan mo siya. Na parang kagaya ng naghahanap ka ng treasure, kung kukuha ka ng treasure map, may mga dala kang panghukay, hahanapin mo talaga. At pagsisikapan mo, pag-iigihan mo, para itong pangalan na to ay iyong makuha. So mga kaibigan at mga kapatid, tayo po, sabi nga, madaling maging Kristiyano. Madaling tawaging mananampalataya, tawagin kang Baptist, tawagin kang born again, madaling tawagin.
Pero alam nyo, kung hindi makikita sa atin ang magandang patotoo, minsan nagbabago yan. Baka tawagin tayong buang again. O kaya tawagin kang baptist. Di ba? Kung mapangit ang patotoo, talagang magiging pangit ang magiging imahe po natin. Kaya nga kailangan pagsikapan natin, kailangan pagtrabahuhan natin na itong magandang patotoo na itong pangalan na ating daladala bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, talagang makita po ng mga tao. Huwag niyong kalilimutan ang Matthew 5:16, very familiar verse natin. Di ba sinasabi doon, let your light so shine. Tandaan niyo, yung liwanag nagpapakita. Hindi siya tinatago. That they may see, makita po ng tao, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So yan po, kumbaga, ilang beses na natin narinig itong verse na ito, pero napaka-challenging na ma-apply ito sa buhay natin, na tayo po ay maging liwanag. Kaya nga, kahit kami, lalo kami mga pastors, madali pong magpakapastor, pero ang hirap, very challenging, na ikaw ay mamuhay, na talagang dinadala mo yung pangalan mo. Kasi kami, bagamat kami nagkakamali at nagkakasala, hanggat maaari, hindi. Kasi mabigat yung title, yung responsibility na dala-dala natin. Lalo tayo po yung mga anak ng Diyos, dinadala natin ang kanyang pangalan, kaya makita ang liwanag sa atin. Hindi po every Sunday lang, kundi makita po ito araw-araw. At isa pa nga sa makikita nating verse, di ba in 2 Corinthians 5:20, kung babasahin niyo po yung verse na yan, ang gusto kong bigyan ng pansin natin dyan, yung word na ambassadors for Christ. Na kagaya ng isang, parang isang US ambassador, nire-represent niya ang United States dito po sa bansang Pilipinas. Ganon din po tayo, nandito tayo sa mundong ito, pero we represent heaven. Kaya nga, di ba, wala pa tayong narinig. Halimbawa, meron tayong mga kaopisina, naninigarilyo, nagbibisyo, tapos biglang sasabihin, bakit ka umiinom? Bakit ka naninigarilyo? Katoliko ka pa naman. Walang ganon eh. Wala nga rin tayong narinig na, iglesia ka pa naman, bakit naninigarilyo? Walang ganon. Pero pag tayo, Baptist, nagpapakilala o na-identify minsan na born again, pag nakita tayo nagagaganyan, akala ko ba Baptist ka? Akala ko ba born again? Merong something sa pangalan po natin. Kasi nga, we represent the Lord Jesus Christ. Tayo ay representative ng ating Panginoon. Kaya kinakailangan mag-gain natin ito, yung pangalang dala-dala natin, which is ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga po doon sa Acts 11, verse 26, di ba? Diyan sa talatang yan, diyan lumabas yung unang word na Christians. Sa bandang dulo ng verse, sinabi, and the disciples were called Christians first. Saan po yan? In Antioch. Bakit sila tinawag na mga Christians? Kasi they gain it. Dahil kitang-kita sa kanilang mga aral, kitang-kita sa kanilang mga pagkilos, na sila ay sumusunod kay Jesus Christ. Kaya nga, itong Bible natin, di ba, itong King James Version, huwag niyong kalilimutan ang hari na ginamit ng Diyos para ito po ay ma-sponsoran, kumbaga ito ay mapatawag yung mga 49 to 54 scholars para ito ay ma-translate. Yan po ay sa katauhan ni King James. Next slide. Si King James, siya po ay, kumbaga, may mga nagsasabi na itong haring ito, para siyang modern na Solomon nung kanyang kapanahunan. Kasi maliban sa mahusay na hari, isa din po siyang mananampalataya, mga kapatid. Pero alam nyo, sa panahon natin ngayon, lalo po sa mga LGBT community, ginagawan po nila ng issue si King James. In fact, isa po sa mga makikita nating issue kay King James, sinasabi na si King James ay isang bading. May mga lumalabas na ganyang issue. At meron din pong ilang mga conservative teacher na ine-embrace nila yung teaching, tinatanggap nila na yung chismis na si King James nga bakla. Kasi merong mga naitalang mga actions sa buhay ni King James na parang, may something. Kagaya niyan. Si King James, natutulog siya kasama yung bodyguard niya. Of course, sa panahon natin, pag ganyan ang nangyayari, issue yan. Diba? At hindi lang yan. Si King James, tinatawag niya ang kanyang bodyguard at yung mga ibang lalaki na nakakasama niya, tinatawag niyang darling. Subukan yun. Magtawag din kayong darling sa kapwa niyong lalaki.
issue yan, di ba? Yung nga lang nag-gym ka tapos biglang may tumawag sa'yo, pre. Pag pre nga, medyo iba na ang pakiramdam mo niyan tawagin ka pa kayang darling. So yung mga accusation na yan, mga kapatid, of course, sa panahon natin, parang homosexual ang dating, pero during the time of King James, hindi yan kabaklaan. Yan ay kultura nila. Yung sila ay nagbebeso-beso, tinatawag niyang darling ang kapwa niya lalaki, that's part of their culture, normal yan nung panahon nila, katabi niyang matulog ang bodyguard niya kasi nga ilang beses nang pinagtangkahan ng buhay niya. Kaya normal na nakasama niya ang kanyang bodyguard sa bed, hindi dahil magkarelasyon sila, kundi for his protection. Itong very interesting kay King James. Ang nagkalat ng issue na siya isang homosexual, ay ang nagngangalang si Sir Anthony Walden, na ito po ay pinatalsik ni King James sa kanyang kaharian kasi nga ito ay nagrebelde sa kanya. Pero ito ay nagkalat ng chismis after 25 years napatay na si King James. Di ba? Napatay na si King James. After 25 years, saka siya nagkalat ng kwento, ay bakla yung hari niyan. Bakla yung dating hari. Itong maganda, kaya nga sabi ko sa'yo, mahalaga yung good name. Kasi yung nagtanggol kay King James, hindi yung mga kaaway niya. Meron mga nakakaaway si King James, politically speaking, ibig sabihin hindi niya nakakasundo sa mga rules. Siyempre, pag hari ka, may mga hindi ka makakasundo. Kung meron mang nag-defend sa kanya, nagdepensa sa kanya noong mga panahon na may kumakalat na chismis, yung mismong mga hindi niya nakakasundo politically. Sila mismo ang unang tumayo, sila mismo ang nag-defense, hindi kami naniniwalang baklayan si King James. Alam namin, may mga political views siya na hindi namin kasundo. Pero hindi kami maniniwala sa chismis na yan. Bakit po nangyari yun? Bagamat hindi niya to nakakasundo, politically speaking, sa mga political views niya, kasi alam nila si King James ay nakapag-build ng magandang testimony. Ganyan po kahalaga ang pangalan. Kaya nga, makikita natin in Proverbs chapter 16, verse 7, ma-apply po yan sa buhay ni King James. When a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. So just imagine, sa ganda ng patutuo niya, by the way, yung mga nauna kay King James, ang daming mga mistress. Si King James, napaka-loyal niya sa misis niya. Ganun po kaganda ang kanyang integrity, yung dignidad niya sa kanyang kaharian. Kaya talagang mataas ang respeto sa kanya, even ang mga nakakaaway niya, politically speaking. Kaya may lumabas na chismis, hindi ito tanggap. Hindi ito naging big deal sa kanila kasi they know kung sino yung taong sinisiraan na yan. Kaya napakahalaga po ng mabuting pangalan. Pangalawa, hindi lang po you have to gain it, but also we have to guard it. Bantayan natin. Dahil ang pangalan, very precious ito. Lalo tayo, dinadala natin ang pangalan ni Jesus Christ. Dinadala natin ang pangalan ng Diyos sa atin pong buhay. Kaya bantayan po natin. Kaya nga sabi ng Proverbs 4:23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Mga kapatid, tandaan po natin, ingatan natin yung ating puso, ingatan po natin ang ating mga lakad sa buhay na to. Kasi kung ang tagal-tagal mong iningatan ng iyong patutuo, sa isang pagkakamali lang, wasak lahat yan. Ganyan po katuso ang kaaway po natin. Gustong-gusto niya tayong sirain, gustong-gusto niya tayong wasakin, at yun nga, magkamali lang tayo minsan ng isang beses, hindi na natin kontrolado kung ano ang magiging effect nito, kung ano magiging konsekwensya nito. Kung naalala niyo po si David, kung tutuusin, sikreto yung kasalanan niya. Ang ilan-ilan ang nakakaalam. Yung nakita niya yung kapitbahay niya, remember the story, Bathsheba? Okay, pinatulan niya, may asawa, nagkaanak sila, alam niyo yung story, gumawa pa siya ng paraan para si Uriah ay mamatay. Pero kay David, okay yun. Wow, walang nakakita, secret ito. Pero ano nangyari? Sikreto man ito sa harapan ng tao, pero ito'y hayag na hayag sa harapan ng langit. Sa konting pagkakamali na yun ni David, hindi niya akalain ang bigat ng balik nito sa kanya in the future. Yung paborito niyang anak, ginawan siya ng kawalangyaan. Ano lang yan? Meron pa siyang isang anak na babae, ni-rape nung isa niya ring anak. Yung mga ganong klaseng bagay, lahat yan, actually marami pa. Lahat ng mga sinabi ko na yan, konsekwensyon nung pagkakamali ni David. Kaya we have to be careful. Bantayan po natin ang ating mga puso. Bantayan natin ang ating mga sarili. Yes, sa atin pong flesh, ang sarap gumawa ng kasalanan.
Kaya nga, di ba, may mga pelikula pa, gaano kadalas ang minsan. May mga ganun pa eh. Di ba? Masarap ang kasalanan sa flesh, pero tandaan nyo, sisirain tayo niyan. At ang mangyayari niyan, pag tayo ay bumagsak, ang hirap minsan sa pagbagsak, ang hirap umahon. Mas mahirap pa minsan umahon kaysa alagaan mo yung pangalan mo ng maayos ng matagal na panahon. Kasi pag bumagsak ka, minsan ang hirap tumayo. Kaya we have to guard, protect yung atin pong itong pangalan natin, itong patutuo natin bilang mga anak ng Diyos. Proverbs 20 verse 7, the just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. Kaya nga, bantayan natin ito kasi damay po yung mga anak natin. Mga kapatid, kung tayo po ay may pagpapala, binigyan tayo, kumbaga tayo ay namuhay ng tama, maayos yung patutuo natin bilang mga tatay, bilang mga nanay, bilang mga magulang, yung blessing na yan na nasa sa atin, madadala rin po nila yan. Dahil nakita nila sa atin, hindi lang tayo hanggang salita, nakikita sa mga gawa natin, maitatransfer po yan hanggang sa kanila at kumbaga dadalhin din po nila yan at i-apply din po nila yan pag nagkaroon sila ng sarili nilang pamilya. Kaya nga, lumakad tayo na may integridad, may dignidad, dahil ang ating mga anak ay pagpapalain din dahil po sa ating paglakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi mo, pastor, wala akong anak eh. Single ako. Alam nyo, meron din tayong mga spiritual na mga inaalagaan. May mga tinuturuan tayo. Kaya nga, even in the Bible, di ba, sila John, meron silang tinatawag na children. Si Paul, tinawag niya si Timothy na kanyang child. Hindi man niya ito biological na anak, pero inaalagaan niya spiritually. So, ingat din po tayo. Kaya nga, even kami mga pastors, we have to be careful. Kasi minsan may mga makikita tayo mga news na bakit may mga ilang pastor, it's okay for them na gumawa ng hindi kaaya-aya. Ang sagot nila, ginagaya niya si ganitong sikat na pastor eh. Nako, hindi ho tayo tinawag para sundin yung mga... Yes, pwede nating sundin ang mga pastors as long na sumusunod sila kay Jesus Christ. Pero pag hindi na sila sumusunod, 1 Corinthians 11 verse 1, follow me as I follow Christ. Pag hindi na sumusunod yan kay Christ, bakit mo susundin yan? Di ba? Yan ang nagiging problem. Ang nagiging standard, hindi na yung scripture, hindi na si Christ, tao-tao na lang. Kaya, alam nyo, merong magandang documentary, panoorin nyo po yan. Ang pamagat ng documentary, Disclosure. Isa po sa mga in-interview doon, si Stringer, pinost ko yan sa wall ko, Disclosure. Ang ganda ng documentary na yun, talagang doon mo makikita na may mga in-expose na mga, actually pang-baptist yun eh. May mga Baptist leaders na parang Diyos-Diyosa na ang tingin sa kanila. Pero again, hindi po dapat tao ang susundin. Si Jesus Christ ang pinaka-standard natin. Kaya we have to be careful. Panghuli po, yung pangalan po na yan, yung good name na ibinigay sa atin ng Panginoon, panghuli, we have to groom it. Parang kagaya ng isang ginto, di ba po? Yung nakukuha doon sa mga bundok, yung mga hinuhukay po doon, syempre huhulmahan yan, aayusin yan para maging singsing, para maging kwintas, para mas lalong maging maganda't kaaya-aya. Mga kapatid, ganun din po tayo. Itong mabuting pangalan na meron po sa atin, mas lalo nating pag-igihin, mas lalo nating ayusin. Kaya nga, sabi ng Philippians chapter 2, familiar din po tayo sa talatang ito, chapter 2, verses 12 to 13, anong sabi ng Bible? Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, and as in my presence only, but now, much more in my absence, anong sabi niya? Work out your own salvation with fear and trembling, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Work out. Tandaan niyo po, hindi ito nagtuturo na ang kaligtasan ay gawa. Zero works pagdating sa salvation po natin. Grace lamang po ito ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus Christ. Pero pag sinabi nating work out your own salvation, ligtas ka na, may muscle ka na. Ang gagawin mo lang, mag-work out ka, palakihin mo, palakasin mo, pagandahin mo itong muscle na meron ka. Ligtas ka na, you're saved, heaven is your home. Pero ayusin mong patutuo mo. Para ang tao, pag nakita, sabi nga ng Matthew 5:16, nagliliwanag ka na makita nila yung good works at ano ang effect nito? And glorify our Father which is in heaven.
Mga kaibigan at mga kapatid, tayo pong mga anak ng Diyos, hindi na tayo basta-basta. Kumbaga tayo po ay royalty na. Royal blood na tayo. So bilang royalty, ingat tayo. Kaya nga 'di ba, even yung mga prinsipe, mga prinsesa, may mga training yan, may mga kilos yan. Hindi yan basta-basta pwedeng maglakad, hindi yan basta-basta kumain. Meron silang etiquette, paano silang kumain, paano silang magsalita. Minsan nga, kahit patumawa, meron pa yan. Hindi kayong basta-basta tawa na yung ginagawa nating tawa. Hindi, may tamang pagtawa sa part nila. Kasi nga, sila ay mga royalty. Tayo po, ganun din. Anak na tayo ng Diyos eh. So, wag nawa na makita sa atin na pag Sunday, mukha tayong anak ng Diyos. Tapos, Monday to Saturday, parang anak tayo ng Diablo. Naku, hindi po pwede yun. Diba? Buti sana kung tayo lang masisira. Tandaan nyo, nadadamay ang pangalan ng Diyos every time nasisira tayo. So, a good name. Piliin po natin ang magandang pangalan at yung magandang pangalan na yan ay nakikita sa atin pong magandang patotoo bilang estudyante, bilang nagtatrabaho, bilang may-ari ng kumpanya, bilang magulang, bilang lolo't lola, nasaan ka man, maging mabuti po ang ating patotoo. Let us pray. Father in heaven, maraming salamat po sa paalala ng iyong salita, na mas maigi pa, Panginoon, ang mabuting pangalan kaysa sa mga kayamanan. At nakakalungkot sapagkat ang tao po ay sa kalikasan, sa sinful nature ng tao, wala nang pakialam, kaya nga minsan garapalan na. Wala nang pakialam kahit tawaging corrupt, tawaging mandarambong, basta magkapera. At ang sabi ng Bible, the love of money is the root of all evil. Nakakalungkot sapagkat ang aming bansa ngayon ay humaharap sa isang krisis. Nakitang-kita po namin, Panginoon, na wala na po ang integridad, dignidad ng marami pong leaders po namin. Kaya we pray, dear Father, na yung aming mga government officials, particularly po yung mga maaayos ang patotoo, ingatan niyo po sila. Iilan na lamang po yan, yung may mga maayos na testimony, mga maayos na performance bilang mga leaders. Ingatan niyo po sila. Talagang ang sistema is so corrupt. Kaya Lord, we pray na sana po makita namin na ang aming government ay magkaroon po ng revival ito, spiritual revival. And sana po, Panginoon, maayos pa ito at magawan pa ng paraan. Maaring hindi man po sa kasalukuyang administrasyon, maaring sa mga susunod, pero Lord, we pray na unti-unti niyo pong ayusin ang aming government. Napaka-potential ng aming bansa. Bata pa lang ako, naririnig ko na sa teachers po namin, mayaman ang Pilipinas, pero nakakalungkot dahil hanggang sa ngayon, parang naghihirap kami. Hindi dahil mahirap ang aming bansa, kundi talagang grabe katalamak ang corruption. Kaya Lord, we pray na kami rin po bilang mga individual na mamamayan ng bansang ito, wag din po naming itolerate itong mga corruption na ito. Magkaroon kami ng mabuting patotoo. Makita sa amin na talagang ginagawa po namin, sinusunod po namin ang iyong kalooban. Hindi lang po kami tagapakinig. Hindi lang po kami mananampalataya every Sunday, kundi ito'y maging way of life po namin bilang mga anak po ninyo. Pagpalain niyo po ang aming natitira pang bahagi ng pananambahan ngayong gabi sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen.